Itong ating tinatalakay ngayon paano naman natin ang gagawin dyan? Anong gagawin natin dyan? Alam mo Katim, yung dapat gawin dyan, yung lahat ng mga lideres, katulad ng magpamilya, yung bilang isang ama ng pamilya, dapat yun ituruan yung mga bata nila. Katulad din sa mga barangay, sangguniang barangay, yung katulad sa sangguniang panlawigan, dapat din isagawa talaga yung paano pangalagaan, pangisawaan itong baybaying dagat. Oo nga po, katulad dyan ng mga kababaihan, no? Ang daming walang ginagawa, nakatunganga lang. So, dapat talaga na gumawa na rin sila ng paraan para magiging sustainable din itong CRM. Oo nga, at hindi lamang dito organisasyon ang nasasangkot. Kinakailangan yung buo nating pananampalataya sa Diyos, sapagkat ang yamang dagat, ito rin nilikha ng Diyos para sa atin at tayo rin ang makikinabang ito. Sino ba yung nakausap mo sa ibang... Marami kaming nakausap, ngunit higit na namuno dito si Dr. Aliana Micnanos, na kung saan siya ay nasa Marine Science Institute, Universidad ng Pilipinas. Ma'am, ano bang dapat nating gawin upang magtagumpay ang CRM? Unang-una, siguro ang ating mga kababayan sa baybayang dagat ay kinakailangan ng magising upang sila ay makiisa, makialam at makilahok sa pangangasiwa ng kanilang yamang dagat at yamang lupa. Pangalawa, kailangan siguro ng pamahalaang sentral magtatag ng isang polisiya na kinikilala nga nila ang Coastal Resource Management bilang isang estratehiya ng pagpapaunlad ng ating pamayanan sa tabi ng dagat. Iparatingin nyo sa... Pangatlo siguro, ang mga pamahalaang lokal o local government units ay kinakailangan ng gumawa ng isang action plan kung paano nila ipapatupad ang pangangasiwa sa kanilang mga pamahalaan. Malayo-layo na ang nararating ng Coastal Resource Management tungo sa likaskayang pag-unlad. Ngunit marami pa ring dapat gawin upang ang paglalakbay ay lubusang maging matagumpay. Isa sa mga nangungunang bagay na dapat gawin ay ang koordinasyon ng lahat ng gawaing CRM. We've been doing things in a sort of fragmented manner, like the Department of Agriculture has their own program and DNR has their own program. Other sectors have their own management program, and we'd like to see our country one day doing coastal management in an integrated way. And that's what we want to teach our coastal managers, doing it with reference to what other organizations are doing, so that activities are complemented, integrated, para hindi sila nagka-conflict. Dahil sa kahalagahan ng yaman ng baybayin at karagatan sa paninigurong may pagkain ng bansa, minumungkahi din na unahin ang CRM sa pagtatakda ng batas. Sa pambansang antas, ang pagpapasa ng Fisheries Code ay inaasahang tutugon sa pangangailangan ng pambansang pangisdaan. Sa ngayon, nakasalang na to sa Congress. Kailangan na lang siguro pakinggan yung mga boses ng mga tao sa pamayanan, ng mga institusyon na nag-work sa coastal resources, at mga iba't iba pang mga NGOs na tumutulong sa mga tao. Pakinggan nila paano nga ba dapat i-improve yung panukalang batas hinggil dito. Tapos ang isa pa na kailangan gawin at the national level ay magtalaga ng isang ahensya ng pamahalaan na siya talagang tututok pagdating sa pangisdaan management. Sa ngayon kasi hindi malinaw kung ang DA ba o ang DNR ang mga agents. Kaya nagkakaroon ngayon ng truan. Minumungkahi din na pag-aralang mabuti ng pamahalaang lokal ang kanilang mga umiiral na batas. Yung mga ordinansa ba nila ay sumasagot pa ba sa mga pangangailangan ng mga tao? At siguro magkaroon ngayon ng reorientation mula sa pagiging taxation, yung objective ng mga ordinansa, tingnan naman nila yung prinsipyo ng resource management. Malaking bagay din kung ipapatupad ang mga batas na kasalukuyang nakatakda na.
We have many laws on coastal resource management and conservation in the Philippines, but I think it's the enforcement of these laws that were never very successful. So, and these laws should also be, I think, the implementation should go into the local government units, because these are the leaders, or the local government leaders are really always there. So they should be given also the hand. Dapat ipagpatuloy ng mga universities at mga research institutions ang pag-aabot ng edukasyon sa bawat mamamayan. What needs to be done is continue the education and campaign with our fishermen, and for not only the fishermen but in all sectors, the youth, women, our private sectors in society, on the status of the coastal resource management and how we can do the conservation and preservation of the remaining resources that we have. In the universities, in research institutions, there should be a link between basic research and applied research. And I think if you are working with communities and you have some documentation of specific coastal enterprises, then we would appreciate if you could share those with us. We will put them in our publication, and we will share those more widely with other organizations working in the coastal zone. Bukod sa pagpapatuloy ng mga proyektong pang-edukasyon, pananaliksik at iba pang proyektong pang-CRM, minumungkahi na bigyang diin ang implementasyon ng mga nasabing proyekto. That means to management, planning, organization, logistic is eating up major parts of the funding sources. And if you look at the money available for projects, for implementation, that is too little for it. But planning should not be done over almost the entire project period, because otherwise there is no time for implementation. We need to go out and we need to take care that the implementation really takes place, becomes materialized. That means we have to follow up. Ang suporta ng mga religious leaders ay kinakailangan din. Bagamat pag-unlad spiritual ang pangunahing pakay ng relihiyon, di naman dapat kalimutan ang kabuuang pagkatao. Nakita siya ang total human development na yun, ang total, not only the spiritual aspect of man, pero the total human development. Kaya kining panginabuhian, apil man is kinabuhi sa tao. Ang pagpakaon, ang pagpuyo sa tao, ang panginabuhi, apil mo sa total human development. So, di gud nato maingon ang simbahan mo palayo. Hinuon mo apil gyud, manginlabot gyud ang simbahan. Marine life, ang dagat dako ay ikatabang sa tao. Okay, pantrabaho, panginabuhian, pangwartan tanan. So, dapat lang sad ang ngayan lang gyud ang simbahan usab manginlabot. Apan di lang kay sa dagat, the whole ecology. At para naman sa ating mga kababayan sa kanayunan, napapanahon na siguro na sila ay makiisa, makialam, at makilahok sa pangangasiwa ng likas yamang dagat. Kapit bisig nating itong isagawa sa dahilang hindi isa, hindi dalawa o hindi tatlo ang merong karapatan sa ating likas yaman. Lahat tayo ay nakasalalay marahil ang ating buhay dahil ang yamang dagat ay pagkain, ang yamang dagat ay kita, ang yamang dagat ay isang biyaya na dapat hindi natin masayang. Lola Elsie, unsa ba imo may tumbag sa tanan nga mga isla sa ibabaw Pilipinas? Tumbagan mo in taon sila gud nga makapangita mo sila in taon kay aron silang mabuhi. Sapagkat na-concern na kami masyado sa aming karagatan dahil sa na-overfish na. Saka may mga illegal pa dyan na nangingisda na dapat naming kontrolin na kami mismong mga fisher folk sa aming lugar. Ang kuan ako namo ani nga harum uli ani among padni sa karagatan nga amo gining magpugpul mi nga kaning mga illegal nga pangita na mahunong yun. O usapod ang kanipong among kuan sa among grupo nga
kuan gini haron ang uban nga adunay ang pangitan nila mga illegal nga dili na maadto sa isa pang ipra-propose namin yung mangrove rehabilitation. Plano namin na magtanim ng mga mangrove sa paligid upang hindi masira ang aming kapaligiran. Maisa sa katuparan lamang ang linikaskayang pagunlad sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng lahat ng sektor ng lipunang Pilipino. Mula mamamayan hanggang pamahalaan, mula paaralan hanggang mass media, mula samahang pangreligiyon hanggang samahang sipiko. Lahat tayo ay may tungkulin sa pangangasiwa ng likas yaman. Lahat tayo ay nakataya sa yaman ng baybayin at karagatan.